Alam nyo ba na pwede na kayo makahiram ng pension loan sa SSS hanggang 9 times? Take note ha, 9 times ng inyong monthly pension. At alam nyo rin ba na pwede nyo nang bayaran ito sa loob ng 6 na buwan, 1 taon o kaya ay 2 taon na mababa pa ang interest. At sa dulo, ituturo ko sa inyo kung paano naman tayo mag-apply at maggagawa ng disbursement account para dito. Okay? So tara, isa na natin. So ano ang mga qualifications na hinahanap nito? Una-una, at least 85 years old at below sa dulo ng inyong loan. Meaning, kung 2 years kayo nag-loan, dapat hindi kayo 85 years old. Okay? So, must have no deduction from his or her monthly pension. Dapat walang loan, walang ibang deduction. Okay? So, number 2, must have no existing advanced pension. So, kahit na calamity loan o anong loan, dapat wala sa ngayon. Okay? So, number 3, dapat meron ng monthly pension for at least 1 month na tumatanggap na ng pensyon at ang status ay active. And then, meron dapat approved na disbursement account. Okay? Yung kung saan babagsak yung inyong pension. Okay? And lastly, number 5, must have an updated contact information. Dapat updated sa inyo sa SSS. Okay? So, kailangan mobile number, email, saka mailing address. Okay? So, magkano ang mahihiram natin? Ang loanable amount. Dito, ang kailangan natin, ang bibigay sa atin ay basic monthly pension plus 1,000 additional benefits. Okay? So, ang maximum na makukuha natin ay 200,000 na tumataginting na loan. Okay? Ang loanable amount ay 3 times ng inyong BMP plus 1,000. Ganon din sa 9 times ng BMP plus 1,000. Kaya hanggang 24 months ay pwede nyo siyang bayaran. Okay? So, ang interest rate naman, magkano? Ito ay 10% per annum at ang isang maganda rito ay computed sa diminishing principal. O, ibig sabihin, habang kumukonti ang inyong principal amount ay bumababa rin ang inyong interest. Okay? Ang loan processing time, okay, normally 3 to 5 working days from the date of application. Kaya mabilis lang to, okay? So, paano tayo mag-a-apply online? So, unang-una, pasok tayo sa ating website sa SSS, yung ating sss.gov.ph. Click lang natin yung login sa dulo, sa kanan, and then click natin yung member. And then, pagkatapos nung kailangan natin mag-login, enter natin user ID o username at yung ating password. Then, login lang tayo. Okay, pagka-login natin, makikita na natin ang ating account o ating dashboard. Okay, so ito lahat ang makikita mo. Membership info, inquiry, benefits, loans. Okay, yan ang kailangan natin. At punta tayo sa apply for pension. Okay, pag nakita nyo na yung pension loan application, nandito na yung inyong details ng o mga pagpipilian kung ano ang gusto nyong loan. Okay, so unang-una nyo makikita ay ang disbursement account at hindi kayo makakapag-loan kung wala kayong disbursement account. Mamaya, papakita ko sa inyo paano natin gagawin yan. At so, ganun din, kamukha nung pinakita ko kanina, 3 times, 6 times, at 9 times ang multiplier. Ibig sabihin, pag 9 times, babayaran mo siya ng 24 months sa halagang 19,800. Okay? So, ang magiging monthly mo rito ay 913 buwan yan. Okay? At tatagal siya sa loob ng 2 years. Okay? So, nandiyan na yung buong details kung 9 times ang iyong pipiliin. Okay. So, kung hindi pa kayo nakapag-enroll sa disbursement account, kailangan natin yan. At kung naka-enroll na, diretso nyo lang ang video na to. So, for now, pakita ko lang muna ang disbursement account para diretso na ang inyong application. Okay? Dali lang naman to. Sa bangko lang naman to. Mag-open lang kayo ng account sa bangko and then may mga basic requirements na tayo na dapat sundin. Okay? So,
disbursement account enrollment module. Okay? So, click lang natin yan. And then, pagkatapos nyan, makikita nyo na yung iba pang mga details na kailangan para sa disbursement. Okay? So, mapapansin nyo rito, merong bangko at merong e-wallet. Okay? Reminder lang po, kailangan lang natin basahin yan. So, i-scroll down nyo lang sa baba para mas maintindihan nyo. Mas magandang basahin nyo para at least alam nyo yung inyong pinipilapan o binabasa. Okay? So, scroll nyo lang and then makikita nyo yung I certify and then click nyo lang yung proceed. Okay, so, umpisahan natin sa bank. Okay. Bank saka e-wallet. Pero sa bank tayo magko-concentrate kasi mas madali ito. So, select bank. So, ibig sabihin, ang name ng bangko ay dapat kapareho ng inyong SSS registered name. Dapat eksakto at parehong-pareho. Okay? Marireject kayo kapag hindi. Kahit middle initial lang. Okay? So select bank. So, mamili kayo kung kahit anong bangko na gusto nyong gamitin. Okay? So, marami yan. Mamili. Okay, example, pinili natin ay BDO. And then, bank account number, kailangan yan. And then, confirm. At dito, kailangan na natin ng proof of account. Okay? So, ang gagawin nyo, BDO ang pinili nyo. Pupunta kayo sa BDO at mag-open kayo ng bank at mag-deposit kayo ng 100 pesos. Okay? So, proof of account natin ang gagamitin dito ay yung under ng document type, yung nasa ilalim na ilalim, yun. Validated deposit slip. Okay? So, nag-deposit tayo ng 100 pesos. Yan, papel na yan, ang kailangan ni SSS. Yan pang, gagamitin niya pang validate. Okay? At isa pang note dito, at kapag ka nag-open kayo ng bank, kailangan dedicated siya sa SSS lang. Hindi pwedeng haluan ng iba. Okay, so kailangan din natin ng ID saka ng selfie. Okay, so i-upload din lang naman yun dito. And then I accept ulit, I certify, and then click natin yung enroll. Okay? Yan. So naka-enroll na tayo ng ating disbursement. So balik tayo dun sa ating pension loan. Yan. So pag naka-enroll na kayo sa disbursement, lalabas na dito sa inyong pension loan yung inyong na-enroll na bangko. Okay? So, ayan, napapansin nyo sa taas, yun yung disbursement account number. So, pag na-approve na ni SS yan, lalabas na rito yung inyong approved na bangko. Okay? So, click nyo lang yung approved na bangko and then makikita nyo na sa ilalim, submit. Ibig sabihin, pwede na kayo mamili dyan. Times 3, times 6, o times 9, kung ano yung gusto nyo. Okay, so nandito na yung pinaka-final detail. So, 19,900 ang makukuha nyo. Terms ay 24 months at 913 per month ang inyong babayaran. Okay, so i-tick nyo lang yan. And then, nandito na tayo sa terms and condition. Okay, few more final words para sa terms and condition. Basahin nyo lang uli yan at nandito po lahat ng details ng inyong ina-applyan. Okay? So, dalhin nyo lang siya hanggang sa ilalim. And then, I have read and agree. Click nyo lang yan. Okay? Yan. Okay, so disclosure statement na. Final na po yan para sa atin. At ang mangyayari, pag na-approve na po yan, in 3 to 5 working days, didiretso na po kaagad yan sa inyong bangko. Okay? No-notify naman po kayo ni SS na meron na. Okay? So, paano natin malalaman kung na-approve tayo? Ipo-forward po sa atin yan ng SSS via email o kaya sa ating account. Okay? Every time na mag-open kayo na account, i-message yun na kagad sa inyo na approve na ang inyong loan. Okay? So, madali lang po yan. Easy. So, 1 to 5 days, nandun na po yan sa inyong bank account. Okay? So, hanggang dito na lang muna tayo at sana may naitulong na naman kami sa inyo. At kung meron pa kayong makatanungan, i-comment nyo lang po sa baba. Okay? Huwag nyo na rin po kakalimutan na mag-like, subscribe, and share na rin ang ating video para makatulong din tayo sa iba. Mula po sa Promag TV, maraming salamat po and God bless.